the authority. Oh. Happy birthday. Happy birthday. Ayun. Pride Teves. Okay. Ito po, meron daw, sabi ni Chis and Drilon, para daw maremedyohan. Kasi ito usap-usapan ngayon yung budget. Ilang araw na lang. 12 araw na lang, tapos na ang taon. Nagkukumahog tayo ngayon dito sa budget dahil nga nagka-problema. Meron po nagsasabi, mukhang aabot daw sa Supreme Court. Constitutional issues in the budget. Exhaustion. Exage. Sino yung mga yan? Yung mga nagsasabi niyan? Nagkaisa. Ano yun? Nag-advocate niya. Nagkaisa. Yung mga ganon, ano? Action for economic reforms. Yung mga ganon, Mga pangalan yan, kasi daw, yung nakalagay sa Constitution, dapat pinakamalaki ang education, pero lumalabas ngayon, yung DPWH ang pinakamalaki. 1.1 trillion. Ako naman, maski naman ng presidente, sinita yun Di ba? Ang sabi niya, bloated. Pero parang ang kuha ko doon sa statement niya, mga pare ko, yung ginalaw yung budget, dinala sa DPWH, pero hindi naman doon sa mga flagship. Ang gusto niya mangyari, parang ilagay na lang sa flagship. Kung dadalhin mo rin lang sa DPWH. Huwag doon sa mga piecemeal. Na mga kanya-kanyang flood control. Kaya nagkaroon ng kulay Sinasabi, nilagay nyo dyan kasi para sa inyo yan Ganon ang mga criticism No, but they have to be more specific Kailangan. Ano yung mga ano yung mga project na nandyan? Okay. Mahirap yung ganon. And here's the thing, even sa may nakausap ako sa ngayon, pag nagka-Supreme Court yan. Sabihin ko lang sana sa corporate world, bro, lalo na mga CFO, pag nagpa-planning yan bali sa budget for the next year or the subsequent fiscal year, tinitingnan kung nagamit mo mga budget, mga kanya-kanya. Pag hindi mo nagamit, tatanggalan ka talaga. Hindi, yung process na yun, sa Department of Budget and Management mangyayari. Hindi sa Kongreso. Okay. No, pare. The Department of Budget and Management does that. It submits the President's budget. The Congress has the authority. Pero hindi, yung mga hindi nagamit na pera, sinasabi ng DBM, meron ka pang pera dyan, ganito na lang ang sa'yo. Doon sa process na yun. Okay. Yung mga tinastas dito na budget, ano ba mga natastasan? Mga DepEd? Ayuda. Yung 4Ps. Natanggalan din yun. DSWD. Yung PhilHealth, of course. Pero nadagdagan yung DSW, yung 4Ps natanggalan, pero nadagdagan ng AKAP. AKAP. Yes. Doon pumahan. For the near poor, pare. Pero hindi kasi ang kapuna-puna rito, ang sentro ng usapan ngayon sa budget ay yung education. Gusto remedyo ng mga suggestions, si Drilon, si Chis Escudero, nagbibigay ng suggestion, paano raw ibalik yun sa budget ng Department of Education. Para hindi na ma-reconvene yan daw yung bicameral panel. It's an inviting target, actually. Ang sinasabi ko lang sa dito, pagdating sa diskusyon na yan, let us be very, very specific and let us find out ano talaga sitwasyon dyan. Mahirap yung sasabihin General. mo, ito yun, the most corrupt budget. Paano mo sasabihin yun? Why? What about the other budget proposals? And approved budgets in 2022, 2023. So, ang choices daw ng presidente, one, i-line veto. Wala yun. Number 2, or reconvene the BICAM. Sa akin, reconvene the BICAM na lang. Yes, reconvene. Para pati yung ibang hindi ayos, Titignan nyo na. para sandali lang, isang araw.
Di ba ako nagmamadali? Ito, ay ang hindi ko gusto. Which means you have to be which means Ituturo lang ng specific dapat yun. Ituturo lang ng Do presidente. not come out with general. Yung mga inilagay nyo dyan sa DPWH na patakbuhin na Tanggalin niyo yan. tanggalin nyo yan. Oh. Lagay nyo sa flagship. Yan. Yan. Meaning to say, in the bag na mawawala pa. Oo. Bakit Yes. ba? Kailangan Bakit yun. ba? Kailangan ng bayan. That has to be done. Kailangan naman mauna pa sila. Ngayon po, yung yung usap-usapan, yung national conversation, kumbaga diverted. Ang gusto ng presidente nga, yung bloated DPWH, yung po sa kanya, yung sa hindi niya masyadong pinoproblema yung education. At saka PhilHealth, hindi niya Hindi niya pinoproblema yung PhilHealth. Maraming pera Yun na mas malaking issue sa kanya. Pero ang lahat ng usapan, napunta sa PhilHealth at saka sa DepEd. Halimbawa, ang DepEd daw meron naman kayong pera para sa computer. Hindi niyo ginamit. Di nyo ginamit. 17, 7 billion. 27 billion. Over 2 years. Ano to? Namana to ni Sani Angara. Oo. Hindi pa daw ginamit. Sins of the past. Hindi na-implement. Although siya na ngayon na nandyan, dapat Hindi ayusin na niya ngayon yung terms of reference, implementation, etc. Lahat. Huwag siyang aangal tungkol dyan sa 10 billion. Kasi tingnan niya yung program ng DepEd. Bakit DepEd ngayon na sento? Redress. Redress, para bang sobrang nangyari doon na masyadong Inapi. ganon. Ang ano kasi, Hindi, tsaka malaki ba impact doon? Yung computer? ito nga sitwasyon dyan, parin Conrad, parin Joel Yan ako nagtataka dito sa mga to. Ang ina-anchor nila doon, yung tungkol nga doon sa Constitution, which is okay. That's a constitutional Totoo yun. provision. Totoo yun. Kaya nga gusto ni Marcos, ibalik sa BICAM. Tignan ninyo yung mga nandiyan, the figures, what are the figures? Para hindi kayo dyan, basta na lang mga constitutional. Hindi naman ganun yan Take a look at it properly. Oo. So, Talagang ang pinagdidiskitan ni Presidente, yung DPWH totoo yun naman talaga ang problema dyan Kasi, Kaya nahagitan po ang DepEd. Sa akin, tama lang yung budget ng DepEd Hindi ba? Kaya nahigatan doon, ang dami ipinasok Oo. ngayon, sa DPWH. at saka, katakataka yan because, kaya siyempre nagiging sa tao. Ikaw naman naninibago, nagtataka ka pa. Hindi kasi, for the first time, there is an agency, aside from the Department of Education, na nag-trillion. For the first time. Ang Yun ang DPWH. kakaiba For the doon. first time, there is an agency in the whole government na nag-trillion. Yun, kaya medyo nakakanon sa mata Ngayon, yung sa PhilHealth naman, ang sinasabi po nila, maski daw walang subsidy, ang PhilHealth, kayang-kayang ponduhan yung mga benefits. Yes. Ito yung punto naman po nung mga nasa medical profession o yung mga member ng PhilHealth. Kapos na kapos nga yung benefits Di ba? Kung binawasan nyo pa, kung hindi nyo tinanggal yun, baka madagdagan yung benefits. Kasi po, halimbawa ngayon, magkano lang ba na sagot ng PhilHealth? Meron akong tita, pare, na emergency lang, namatay agad na inatake. Di ba magkano? Inatake, dinala sa ospital, ginawa ng paraan, walang nangyari, namatay. Mahigit 150,000. Okay. Yung pala, yun lang yun Magkano ang sagot ng PhilHealth? Magkano? Parang 10,000 Precisely. Ganon. Paano, yung pamilya nun, paano? Di sila na lahat ang sasalo nun. Tapos Naiwan tayo sa, papalibig pa. buti na lang meron, kahit paano meron. Ganon ang nangyayari sa atin. Hindi yun ang punto Yeah. Ang ayon dun sa Universal Healthcare Act, na pinaglalaban nga yan lagi ni JB. Kailangan masyadong umasa sa insurance. Okay. Hindi naman dapat ganun. Dapat mabigyan din ng pondo o pansin. Yung mga ibang aspects ng health, like yung Preventive. preventive nga, yung sa barangay, yung mga ganun. Hindi,
yung bang ganun, hindi pwedeng pondohan ng PhilHealth? Napupuntuhan Lakihan yun. sana, It's a matter of implement. For example, right now, Oo. ang ginawa na budget ng PhilHealth for 2025 is 284 billion pesos. Ang tanong, Hindi lang sa ospital yun. saan napupunta? Yun nga ang tanong. Yun nga. Saan pupunta itong 284? May hospital lang ba yan o? Meron ba kayong case rates? Kasi ang pinag-uusapan dito yung case rates. Pagdating sa nasa hospital ka na. Pero prior to the hospital, meron ka nung sinasabi natin na preventive. Ano ba tayo? Nasa barangay, meron kang ganito, huwag kang pumunta sa hospital dahil ito lang naman ang sakit mo, 1, 2, 3, 4. Nasa insurance coverage yan. Dapat Yung, meron ka. check up, Yan, doon ka. pwede Libre ka yan. kasama yan sa benefit mo. libre. kasama nga ba sa benefit? Libre yan, Kasi libre. alam ko DOH budget right now. In addition to the DOH. Di ba? DOH budget has its own budget. Meron. Yan yung pagtatayo ng mga ambulatory services. Right, centers, etc. Kumbaga, Meron. ang sinasabi ni Jonathan, hindi lang yung pagmamamatay ka na. Oo, nakasagot saka ka. ng PhilHealth. Hindi. Yung mga check-up, dapat sagutin din nila yun. Eh, hindi nila ginagawa. Hindi nila nagagawa. Eh ngayon, nagyayabang itong head ng PhilHealth, napakadami naman daw nilang pera. Kaya nila daw. Strong and sufficient. Yung pala eh. Strong and sufficient ka. Hindi mo naman nabibigyan ng serbisyo yung mga taong bayan. Kaya sinasabi natin yung case rates. Hindi nila ano ba talaga yung top 20, lagay mo na pag-ano mo, 1, 2, 3, 4. Pagdating sa ganito, ito, magkano ba yan? Yung ganong klase. There is no argument, parang Jonat, parang Joel, na itong PhilHealth may pera May to pera. cover its present, Yes. yung kasalukuyan na sinasagot niya sa mga gastusin natin. Talaga meron siyang pera. Meron. Sobra-sobra. Oh, meron siya. Meron Eh pera. bakit, why do you stop there? Yun ang tinatanong sa kanila. Bakit hanggang doon lang ang benefits ng na ibibigay nyo. Nangyari insurance Oo. kasi talaga. ang liit-liit, ang konti-konti, hindi po. Pag nagkasakit ka nga dito, sanlaan ng bahay.